tinatawag na banta sa ating buhay. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay si Lito Lapid. Siya raw, ang sabi niya, ako raw ay isang bala ka lang. Attorney Toto Causin nanganganib ngayon ang kanyang buhay dahil nga sa binantaan nga ni Senador Lito Lapid ang kanyang buhay. Ayon pa dito kay Attorney Toto Causin, sinabi daw ni Senador Lito Lapid na isang bala ka lang at kahit na daw hindi sa titingnan ay tatamaan ito. At ayon nga dito kay Attorney Toto Causin, sasampahan niya rin ng kaso itong si Senador Lito Lapid dahil death threat daw ito yung sinasabi niya dahil maraming nakakapanood na buong mundo sa kanyang sinabi kahit na pabiro lamang ito pero may kaukulang parusa daw ang ganitong mga senaryo. Kaya naman dito sabi nga ni Attorney Toto Causin ay hindi naman daw siya natatakot pero humihingi siya ng tulong at prayer sa ating mga tagusubaybay nito na sana ay humaba pa daw ang kanyang buhay kasi hindi biro yung mga ganitong sitwasyon. Kaya naman hinahamon din siya ni Senador Lito Lapid na ilabas yung ebidensya na sinasabi niya na protector nga siya ng Pogo at kung mapapatunayan nga daw yon ay kusa nga magre-resign itong si Senador Lito Lapid. Kaya narito guys, panoorin natin at kayo na ang humusga. Ay, magandang gabi po. Ito po si Dr. Toto Causin at Dr. Toto Bonyo. Tayo ay mahalaga na magla-live tayo sa ngayon sapagkat po ay tayo ay kailangan mabuhay ng matagal. At para mabuhay ng matagal, kailangan natin na isisiwalat kung bakit. Kung bakit merong isang tinatawag na banta sa ating buhay. So, siyempre, ang una kong hinihingi, patuloy niyo pagdadasal para sa akin at para na rin ito sa inyo, para sa buong Pilipinas at buong Pilipino. Lahat ng mga Pilipino, rather. So, ngayon, ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay si Lito Lapid, Senator Lito Lapid. So, ngayon, lumabas sa kanyang interview kahapon doon sa isang nagngangalang si Raymond Dimesa na siya raw, ang sabi niya, ako raw ay isang bala ka lang. Matindi. Hindi naman ako natakot pero grave threat po yan. Sa batas po ng Pilipinas, ang tinatawag na grave threat, hindi na po kailangan usisain kung ang tinakot ay natakot. Ang importante, naggumawa ka ng salita na mahina ang ating internet, no? Pero pagpasensya nyo ako, ay pagpatuloy lamang natin. Ang ating pinaka-problema ay bakit naman kailangan pa manakot? Akala ko ba kinasuhan na ako ni Mr. Lito Lapid sa NBI? Sabi niya, kinasuhan niya ako sa Anti-Fraud Division ng National Bureau of Investigation at kanya pang pinausisa na ako raw ay may kaso na siyam na libel at sa siyam na libel may 6 pa raw ako na warrant of arrest. Okay? So sinabi ko na yan nung araw pa, ilang araw na, isang linggo na ang nakalipas, na kasinungalingan yan. Hindi totoo yan na meron akong siyam na libel case. Yang tinutukoy niya mga lumang libel case na yun, tapos na yun. So hindi mo pwede sabihin na meron, Mr. Lito Lapid. Ibig sabihin, alam mo na po na hindi totoo. Tapos sinabi mo na may siyam pa ako na warrant of arrest. Sinabi ko na yan nung pagkatapos mo na magpakita sa Senate hearing na hindi totoo. Sigurado ako na alam mo yan, na narinig mo yan, na sinabi sa'yo. Ibig sabihin, alam mo na po sa oras na yon o araw na yon, pagtapos na yon, na hindi totoo yung siyam na libel case.
At hindi rin totoo yung warrant of arrest. At ang totoo, may bago na naman akong kasong 12 libel case. Ang 14. Ang 12 ay sinampa po ni Mrs. Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. May-ari po siya ng isang mall o Tacurong Fitmart Mall dito sa Tacurong City, sa Sultan Kudarat. Tapos, ang 2 libel case pa na sinampa din sa akin ay sinampa ng kapatid ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel, at ang pangalan ng kapatid niya ay walang iba kundi si dating congressman ng South Cotabato 2nd District na si Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez. At ang lahat ng kasong ito ng libelo na bago, ibig sabihin, ito maliban pa ito sa siyam na sinasabi ni Lito Lapid na tapos na yon. At wala na yung warrant of arrest, tapos na yon. Ang 14 na ito, ang 12 sa RTC Coronadal. Ang 2 ay nasa RTC Quezon City. Okay? So ngayon, ang issue dito sa libel ay nagkasala ba ako ng libelo ng kinasuhan ko ng plunder na kaso o pandarambong sa pagnanakaw ng 226 million sina dating Congressman Dinan Ledesma Hernandez at kasama ang kanyang kapatid na may-ari ng Tacurong Fitmart Mall na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel, na kung saan ay sinampahan ko rin ng kaso ang Regional Director ng DSWD Region 12 at yung accountant ng DSWD Region 12 na si Rohaifa Kalandaba at ang mga kasapi ng Bids and Awards Committee ng DSWD Region 12 na sina Jackia A. Lau, si Emerita Q. Dizon at si Muhammad Fayez Sarip. At kinasuhan ko rin ang mga anak ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel sapagkat sila po ay mga incorporator at may-ari na Tacurong Fitmart. At paano po nabuhay itong kasong libelo sa bagong libelo ko na kaso, Mr. Jose Lito Lapid? Ganito po yan. Nung pasagsagan ng giyera sa Marawi noong 2017 ay umordi para ipadala sa mga kapatid nating mga Maranao na nagbakwit habang nakipaghira ang ating sundalo laban sa mga mauti at saka mga ISIS na locally inspired ISIS. Okay. Higit isang buwan ang sagupaan. So dahil doon, tumakbo po ang mga kapatid nating mga Maranao at pumunta sa isang lugar na kung saan tawagin ang evacuation area. At doon sila ay binigyan ng mga tent, ordinary tents, pero ang pagkain nila po ay pinrovide o binigay ng DSWD Region 12. Okay, so umorder ngayon ang DSWD Region 12 ng mahigit 1 milyon na pakete o package ng pagkain. Ang inorder na eksaktong bilang ay 1,143,120 pieces. Ngayon, ang inorder ng DSWD mula sa Tacurong Fitmart ay nakalista. Isa na dyan yung instant coffee. Isa na dyan. At iba ngayon, ang lahat na yan ay pinresyuhan, binenta ayon sa kanilang quotation ng Tacurong Fitmart sa DSWD Region 12 sa halagang 515 pesos and 40 centavos. Ngayon, ang ginawa ko, dahil nalaman ko yon, ay pinapunta ko sa Tacurong Fitmart din ang aking kapatid na bumili rin ng katulad ng mga items. At bumili ng mga 1 kilong munggo,
bumili rin ng mga mantika, bumili rin ng instant coffee, bumili ng turmeric, at ito, tingnan nyo, sa talaan, sa records ng kanilang quotation ay pinresyuhan at binili ng Takurong Feed Mart ang 1 kilong munggo ng 155 pesos and 1 centavo. Pero nung ako bumili, yung 1 kilong munggo ay 90 pesos lang. Sa Makatwid, in-overprice nila, munggo pa lang ay 65 pesos. So magkano ang kinita nila sa munggo pa lang? Kung ang binili ng DSWD ay 1,143,120, ang kinita nila ay mahigit 70 million pesos. Munggo pa lang, plunder na, pandarambong na. Ang tawag dyan, munggo plunder. So yan po ay aking pinost sa Facebook noon ng 29. At dahil sa mga post ko sa Facebook, yun ay nagiging basihan para sampahan nila ako ng kasong libelo. So 12 ang sinampa ni Maria Virginia Ledesma Villaruel at 2 naman, 3 ang sinampa sa akin ni dating Congressman Dinand Hernandez, pero ang isa ay binasura ng Regional Trial Court ng Office of the City Prosecutor ng Quezon. So ngayon, sa Makatwid, ang total ko na kaso ay 14 Lito Lapid, pero hindi yan kasama sa sinasabi mong 9 na kaso na tapos na. So hindi mo na pwede igurgur yan sa akin. At saka yung 6 na warrant of arrest. Ngayon, siniwalat ko na nagkasala ka pa o linabag mo pa, Mr. Lito Lapid, ang Data Privacy Act. Ang aking Privacy Act ay dapat ikukulong ka rin sa aking Data Privacy Act na karapatan. Kasi lahat ng sensitibo na informasyon patungkol sa tao, kasama na ang warrant of arrest na tapos na, kasama yung libel case na tapos na, ay hindi dapat ibinibigay ng NBI. Dahil binigay ng NBI, ang tao sa NBI na nagbigay niyan ay kakasuhan ko rin at ipapakulong ko. Kasi gusto mo ako ipapatay. Abangan mo ang kaso, isasampa ko sa grave threats. At saka sa pagsasabi mo na ako ay may 9 na libel cases na hindi naman ito 6 na warrant of arrest, asahan mo, antayin mo ang kaso ko na cyber libel. At isasampa ko yan kung saan ako ngayon. Kasi dito ako nadadamage. Kailangan papupuntahin kita sa lugar ko kung saan ako. Pero ang kaso mo, sinampa mo sa NBI, ang problema sa iyo, Mr. Lapid, ang ikakaso mo sa akin, cyber libel. Ang problema, bakit mo doon sinampa sa anti-fraud ng NBI? Ang opisina ng anti-fraud sa NBI ay para sa mga scammer. Yung hepe ng anti-fraud ng NBI, bantay ka. Pag ikaw makatanggap ako na sa pinagaling sa'yo, kakasuhan kita, ipapatanggal kita sa NBI sapagkat hindi mo yan teritoryo. Pinapakialaman mo ang kaso na hindi mo teritoryo. Ibigay mo sa hepe ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jaime Lotok. So, yan dapat ang gagawin mo. Tinuturuan pa kita, Mr. Lito Lapid, kung kanino mo isampa. Doon kay Director ng Head o Chief ng NBI Cybercrime Division na si Attorney Jeremy Lotok. Okay? Taga-Samar yan. Waray-waray yan. Matapang yan. So ngayon, ang isa pang sasabihin ko sa Mr. Yung ginawa mo, kakasuhan kita sa ombudsman kasi may kasalanan ka. Bakit?
Hello, siguro narinig nyo na ako ngayon na wala lang ang aking wifi kasi nasa lugar po ako na mahina ang wifi. Pero anyway, kahit mahina ang wifi, ay malakas naman ang tawag ng katarungan. Ha? So yan lamang ang aking masasabi. At ang una, ang dinudugtong ko lamang doon, Mr. Lito Lapid, kakasuhan kita sa Office of the Ombudsman ng grave misconduct. Bakit po? Kasi senador ka. Isa lang ang pwede mo sweldohan. At bakit ka pa nag-aaktor bilang pinuno sa Batang Quiapo? Bawal yan. Ikaw senador. Kaya gaton din, pati si Bong Revilla, bawal din yan. Magpulis na matulis. Walang matinik na pulis kaysa matulis na misis. Ano ba? Tama ba nun? Walang matulis na pulis sa matinik na misis. Mga ginagawa ninyo, bawal yun. Double compensation violation yun. Ano ba kayo? Ang problema kasi mga senador na mga bobo ay hindi alam kung anong tama, anong hindi tama. Yan ang problema sa inyo. Nagpipilit kayo sarili, hindi ba kayo nahihiya na wala kayong alam? Anak ng waiting. Tapos, mayroon pa conflict of interest yan. Dapat ang oras mo ay nakatutok sa trabahong Senado, tapos nagkipag-shooting-shooting ka pa. Naintindihan pa ninyo yan na mali yan? Mag-antay nyo rin ang kaso ko sa Office of the Ombudsman. Hiwalay pa na kaso yan. Magkaso-kasuhan lamang tayo, Mr. Lapid. Huwag na yung baril-barilan, natatakutin mo ako, isang bala lang ako. Ay baka sa pelikula ka lang magaling, bumaril. Pero sa totoong buhay, baka hindi mo ko matamaan. Kaya hindi lang isang bala, kahit 10 bala, hindi mo ko matamaan. Mind you, bakit hindi mo ko matamaan? Siyempre, hindi mo ko mapapakita sa'yo. Ha? Kaya, Mr. Lito Lapid, pinananawagan ko sa lahat ng mga tao na nananawagan, lahat ng tao na gusto yung katarungan at mapayapang pamamaraan sa pagharap sa lahat ng mga isyu na ipagdasal ninyo na ang aking kaligtasan na hindi kami magpanagpo ni Lito Lapid at ng kanyang mga killer. Pagdasal nyo rin at darasal din ako na hindi rin ako matatagpuan ng mga tao ng mga killer ni Alice Go. Kagaya sa mga killer ni Mayor Dong Kalugay, Isildo Dong Kalugay, ng mayor ng Sual, Pangasinan, na kung saan umutang daw siya ng mahigit 1 bilyon gamit ang pangalan at ang kikitain ng bayan mula sa 2 power plant sa Sual, Pangasinan at ginarantiyan niya at babayaran ng Sual, Pangasinan ng buwan-buwan. Ang perang kinuha ay inilagak niya bilang kapital sa Pogo. Ano ba kayo? Hindi na ba kayo naawa sa tao? Yung mga kamag-anak ko na sa Pangasinan, niluluko ninyo. Mga kamag-anak sa Pangasinan dyan, huwag nyo nang iboto yan si Kuan na yan. Si Sual, Pangasinan na mayor na yan. Dapat nalaman ko na kalaban siya pala ni ng anak ni dating Congressman Arthur Celeste. Kailangan mas maganda pa iboto niyo sa mga ang kandidato na niya, ang anak ni Mr. Arthur Celeste. Hindi ko alam ang pangalan. Sa susunod na eleksyon, ibasura niyo na lahat ng mga yan. So, siguro, wala na muna ako sasabihin. Hanggang dyan na lang muna. At ang akin na sabihin ay pagdasal na natin sa ating may kapal, tulungan nyo lang ako at ako po ay magiging instrumento ng paghahanap ng katarungan at pagsisiwalat ng lahat ng kabulong natin makikita rin. Okay? Kung magsisenador pa ako, mas lalo pa ako magiging matapang sa pagsisiwalat ng lahat ng kabulukan, pagnanakaw, pati kapwa ko senador, kung manalo ako, ay gagawin ko. Araw-araw po ako magla-live para maisigaw ko sa inyo at maisasabi ko sa inyo kung sino ang mga kapwa senador na nakikipaglaro sa mga nanakaw, na nakikipaglaro sa mga negosyante na mga abusado. Kaya akin lang dito ngayon, ako
So ang akin na pangako sa inyo, mag-ingat ako na hindi ako madadali para patuloy ang aking pagsisiwalat. So, magandang gabi! Lito Lapid!